Ang vlog na ito ay nagpapakita kung ano ang kadalasang ginagawa ng mga taga-probinsya. Bago ka pumunta sa bukid ay kailangan mo munang maligo dahil tuwing tanghali ay napakainit ng araw. Di na bali kung wala kang sabon, ang mahalaga ay nakaligo ka. Pati si Pugigot ay pinapaliguan namin para hindi siya hihingalin sa aming paglalakbay. At si Migo naman, binubuhat ni Bunso, hindi namin pinapaliguan kasi maliit pa siya, baka hindi niya kakayanin ang lamig sa tubig. Nasa alas 9 pa kasi ng umaga, kaya baka giginawin siya masyado, kaya hindi na namin siya pinapaliguan. Ayan po si Bunso, karga-karga niya si Migo. Papunta na kami nito sa aming may bukid. Ito po yung daan na papunta sa aming may bukid. Dito sa aming may bukid, hindi po talaga mawawala ang balinghoy. Dahil kapag wala kaming masasaing na bigas o maisaing na bigas, balinghoy po ang aming kinakain. Na. Dali. May saging dire. Okay. Gidong, ikot. Sunod. Iko. Gi. 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 Pagkakita ko sa bunga ng saging ay parang bagtok, kaya humahanap kami ng ibang puno ng saging. At ito po yung nakita namin. Saba po ito. Meron ding puso. Hindi po naalisan ng puso, kaya may posibilidad din ito na bagtok.
At hindi ako nagkamali, bagtok nga ang saging nga na aming nataga. Pero hindi naman lahat ng bunga ay bagtok, kaya iihawin pa rin namin ito ni Bunso. Hindi naman lahat bagtok, kaya may mapakinabangan pa naman. Kunting kaalaman lang po, bakit po nagkaroon ng bagtok ang ating mga saging? Saan po galing ang bagtok? Bakit po nagkabagtok ang ating mga saging? Saan po galing, sa puno o sa puso? Saan po ba galing ang bagtok? Sa puso o sa puno ng saging? Guys, ang bagtok po ay galing po sa puso. 'Di ba po ang puso ay may bulaklak? Kapag bumubuka na po yung bulaklak doon po umpisahan dapuan ng mga kung ano-anong mga insekto ang bulaklak. Kaya yun po ang sanhi ng pagkakaroon ng bagtok ng ating mga bunga ng ating mga saging. Kapag nakita na ninyo guys na umpisa na humaba ang puso, putulin na ninyo agad habang maaga pa para hindi po magkaroon ng bagtok ang inyong mga saging. At ito naman po ang matatanaw dito sa kinaroroonan namin ni Bunso at ni Pogi Goat at ni Migo at yung aso na si Blazer. Nag-aantay kami na maluto ang aming iniihaw na saging. Pogi Goat, no? No, Goat. Ito guys, itong parte na ito, halos lahat yan, bagtok yan kasi malapit sa puso. Kaya tapurok na yan. Maliban sa balinghoy, saging din ang pinaka pagkain namin dito tuwing wala kaming bigas na maisaing. Noong nakaraang panahon ng aming mga pamumuhay dito sa probinsya ay nakaranas kami ng matinding gutom dahil wala po kaming tanim na saging. Ang mga puno ng nyug ay maliliit pa, wala pang bunga. Kaya nakaranas kami ng matinding gutom. Wala kaming pera na pangbili ng bigas. Ang ginawa namin noon ay pumunta kami sa kagubatan, maghahanap ng mga pagkain na makukuha sa kagubatan. Ang una na pinakapagkain na makukuha sa kagubatan ay ang balyakag. Napakalalim po na huhukayin dahil nasa ilalim po ng lupa ang laman. Ang bulot naman ay nasa mababaw lang ng lupa. Mababaw lang po ang huhukayin, pero napakaraming tinik. Napakahirap din. Kaya yun po ang aming naranasan dito sa probinsya kapag tuwing tanggutom. Minsan ay walang hindi kami makapaghapunan at pagising naman ay hindi rin na makapag-almusal kasi wala nang hapunan, kaya wala ring agahan. Minsan pumunta kami sa kagubatan na walang laman ang tiyan kasi nga wala ngang makakain. Kaya napakahirap talaga. Hahanap ka pa ng pagkain sa kagubatan na walang laman ang tiyan. Ang tanging baon mo lang ay tubig. Yung pakiramdam na hindi ka na nga naghahapunan, hindi ka pa nag-almusal, tapos pupunta ka ng kagubatan na ang tanging baon mo lang ay tubig para humanap ng pagkain doon sa kagubatan. Kaya napakahirap talaga ng buhay namin noon. Kaya ngayon, hindi na kami napakahirap. Mahirap lang kami ngayon kasi meron na kaming mga tanim na saging, meron na ding mga puno ng nyug, kaya hindi na kami sobrang mahirap. Kami po ay mahirap lang, hindi na sobra. Dito sa probinsya, kailangan mo lang talaga ng sipag. Kapag masipag ka, may makakain ka. Kailangan mo lang talaga magtanim ng saging, balinghoy, kamote, ubi, gabi para may makakain ka kapag tuwing tanggutom o wala kang pera na pangbili ng bigas.
Kaya dapat nakahanda po talaga kapag nakatira ka sa probinsya. Kung meron lang sanang bagoong o di kaya inihaw na isda, tapos sausawan, napakasarap ng buhay. Inakyat ko ang puno ng nyug na ito para makainom kami ng sabaw, sabaw ng buko. Ito ang tinatang. Mm. Dito ay kailangan na naming umuwi dahil alas 2 na ng hapon at malayo-layo pa ang aming lalakbayin para kami ay makarating sa aming bahay. Migo. 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 Dito po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. Maraming salamat.